Sana po maitupad po yung subsidy na yun para sa malaking ano na rin po sana. Kahit mas maganda siya kung buwan-buwan meron kaming subsidy na matatanggap galing sa gobyerno. Malaking bagay na po yun para sa mga pamilya. Buwan-buwan na fuel subsidy. Ito ang hiling ng jeepney driver na si Ronilo Espinosa sa kabila ng nararanasang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kwento niya, sa isang araw ay nasa 1,200 pesos ang nagagastos niya sa diesel at 900 pesos naman sa boundary. Kung kaya't 500 pesos na lang kada araw ang natitira para sa kanyang pamilya mula sa maghapong pamamasada. Kasi kahit anong tipid mo, ganun pa rin ang mangyayari. Lalo tayo malulubog sa utak. Gaya sa amin, boundaryhan lang. Nahirapan din kami sa boundary ng namin yun. At para matulungan ng nasa hanay ng transportasyon, inanunsyo ng Department of Transportation na makatatanggap na rin ng fuel subsidy kahit ang mga hindi pa nagpapakonsolidate ng kanilang jeepney. Sa pahayag na inilabas ng DOTR, alinsunod ito sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ng nasa transportation sector na maapektuhan ng oil price hike dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Middle East. Ayon pa sa Transportation Department, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa mabilis na pamamahagi ng fuel subsidy. Ayon naman kay Pasang Mazda President Ka Obet Martin, sana ay payagan na ang panukalang pisong provisional fare increase nang sa gayon ay hindi masyadong malaki ang mawalang kita ng mga jeepney driver. Doon sa ginaas na 10 piso, nawawalan po ng 210 to 250 pesos a day ang ating mga jeepney drivers. Sapagkat yung 7 piso na yan, is 30, 21, 210. Kung minsan nawawala dyan, may malakas pang kumain ng crudo. Siguro, kung tataas po ba yung next week to, kulang na yun talaga ang aming kinikita. Kanya alam ng pag-uugutan, kanya papunta rin po kami doon sa aming request na 1 peso on the provision increase para lamang po makogatas yung aming ginagastos sa araw. Pero ang taxi driver naman na si Richie Hilario, humihiling na bukod sa maisama na rin sa fuel subsidy ang taxi, ay mapagbigyan na rin ng pagkakaroon ng taas singil sa pasahe. Ayon kay Richie, sa ngayon ay nasa 1,800 pesos ang nagagastos niya sa gasolina at 1,000 pesos naman ang kanyang boundary. Kung kaya para makatipid sa konsumo ng gasolina ay kung hindi naman kailangan gumamit ng aircon ay hindi na niya ito binubuksan. Kaya pag may sumasampang pasahero, bakit ang init sir? Hindi ako naka-aircon pag wala akong pasahero. Nagtitipid lang ho kasi mataas na ho yung gasolina. Kontrolado rin niya ang pagtapak sa gas pedal upang sa gayon ay hindi maging malakas ang pagkonsumo sa gasolina ng kanyang minamanehong taxi. Kailangan po magaling kang umapak ng accelerator. Pag tipid-tipid, kailangan marunong ka mangambyo kasi pag hindi ka marunong nun, wala. Kailangan marunong ka rin dumiskarte pag patakbo. Hindi yung banat ng banat, apak ng accelerator, wag. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.